Maging bukas sa kalooban ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Isa pong mahalagang mensahe ang naisipahayag sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ginugunita natin ang Solemnity of the Annunciation of the Lord, o ang pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria ng isang napakabuti at magandang balita na nakakaligtas, na siya ang magiging ina ng Diyos, na siya ang pinili ng Diyos upang iluwal, ipaglihi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay ang pagbubukas loob sa kalooban ng Diyos. Narinig po natin si Maria na nagwika, "Ako'y alipin ng Diyos, mangyari nawa ayon sa winika mo." Pero alam din po natin na sa kanyang puso at kaisipan ay mayroong takot, mayroong pangamba kung ano ang mangyayari sa kanya o kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na iluluwal. Ngunit winika ng anghel, "Be not afraid." Huwag kang matakot. Sa tuwing may ibinibigay na misyon sa atin ng Diyos, isang paalala sa ating lahat, huwag tayong matakot. Ang ating gawin, buksan ang ating buhay upang ang kalooban ng Diyos ay may katuparan. Huwag sana tayong manatiling tamad upang makinig sa kanyang kalooban, o kaya naman ay manatiling sarado ang puso para gawin ang misyon na iniaatas niya sa atin. Bagkus kagaya ng Birheng Maria, tayo ay magbukas loob sa Kanya at may kababaang loob nating tatanggapin, gagawin ang misyong iniatang sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan po ninyo kaming buksan ang aming mga buhay para sa misyon na ibinibigay mo sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel
i-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung gusto nyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.